Para po sa pagbabasa ng ating pong batayang talata sa umaga pong ito, muli po ating buksan ang aklat ni Habakuk sa Kapitulo 2 mula po sa talatang 1 hanggang sa ika-4 na talata. At ganito po ang mababasa natin mula sa salita ng Panginoon. Aakit ako sa bantayan at hihintayin ang sasabihin ni Yahweh sa akin. Ang sasabihin ni Yahweh sa akin at ang tugon niya sa aking daing. Ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ng malinaw sa mga tapyas na bato ang pangitaing ipapahayag ko sa iyo, upang sa isang sulyap ay mababasa agad at may pababatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa na panahon upang ito ay maganap. Ngunit, mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinapakita ko sa iyo. Bagaman parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala. Ito ang mensahe. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa ating pong puso, at tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat sa panibagong buhay sa umagang ito na idinagdag mo sa amin, ay pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat dito po namin nadama ang iyong dakilang pag-ibig, pag-iingat, at paggabay sa buong magdamag. Sa amin pong pagpapatuloy, dakilang Diyos, ang amin pong pagbubulay-bulay, ang iyong kalooban nawa ang siyang mahayag sa amin pong aralin sa umagang ito. At higit sa lahat, puspusin po kami, Panginoon, ng kaalaman at karunungan mula sa iyong salita. At gayon din po, pagpalain kami ngayong umaga. Sapagkat ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Matatandaan natin kahapon na pinag-aralan natin yung ikalawang yugto ng ating pong pag-aaral sa aklat ng Habakuk. At tinignan natin yung mga kahulugan o ibig sabihin ng mga tinuran ni Habakuk. At doon nakita natin na ang mga talata na binibigkas niya sa mula 1 hanggang sa 4 ay nagpapahayag na kung saan siya po ay naghihintay sa katugunan ng Diyos, at yung katugunan iyon na kanyang hinihintay ay magiging kumbaga pagkapahayagan ng sabihin natin katugunan ng Diyos sa kanya. At ang tugon ng Panginoon ay ipinagkaloob kay Habakuk sa pamamagitan ng pangitain. Sabi niya po ni Habakuk, pupunta ako sa bantayan at hihintayin ko ang kasagutan ng Panginoon sa akin. Kung kahit sinagot siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pangitain na hindi niya inaasahan, sapagkat ang pangitain ngayon ay hindi po doon sa gusto niyang makita o marinig marahil sa Panginoon. At dito po ay ating sisiyasatin ang ilang mga mahahalagang bagay sa talata na ating pong pagbubulay-bulayan. Okay. Ang nagre-rebelde o sabihin natin ang sumasalungat o nagre-rebelde sa plano ng Diyos sa kanyang buhay ay hindi po matuwid. Subalit ang matuwid ay namumuhay siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi nga po doon sa ika-4 na bahagi ng talata na ating pong binasa,
ang mga hambog ay hindi mananagumpay. Sa makatuwid, kapag ikaw ay mapagmataas sa buhay mo, wala pong patutunguhan yan, kaibigan, kapatid. At kung ikaw ay patuloy na nakikipagbuno at ayaw sumunod sa alituntunin at sa plano ng Diyos, na ituturing o ikaw po'y itinuturing ng banal na kasulatan na hindi matuwid. Kung tayo po ay patuloy na namumuhay sa kasalanan, tayo po ay pinagsasabihan ng banal na kasulatan na tayo hindi matuwid. So, una na atin pong gustong tignan sa umaga pong ito, ay why was Habakkuk standing watch? Okay. Bakit pumunta siya doon sa bantayog o sa bantayan, doon sa pinakamataas na lugar? Sabi niya, upang mapakinggan niya ang sagot ng Panginoon o yung marahil na sasabihin ng Panginoon sa kanya. Siya po'y maghihintay doon. Pangalawang tanong, bakit kailangan o why do we want to hear what God says? Bakit minsan kailangan o bakit kay Habakkuk kailangan niyang pakinggan ang sasabihin ng Panginoon? At kung ating pong ilagay sa ating pong kapanahunan, sa mga sandali na ito sa ating pong buhay, ay marahil magiging katanungan natin, bakit tayo nandun? Kung halimbawa tayo si Habakkuk. Bakit natin kailangan hintayin at pakinggan ang sasabihin ng Panginoon sa atin? Sapagkat ang kanyang sasabihin o ang kanyang salita ang siyang magiging gabay ng ating buhay. Sabi ko nga, that will be to get a direction for life. It means, or meaning to say, na kapag pinapakinggan natin ang salita ng Panginoon, ibig sabihin, nakakakuha po tayo ng gabay kung ano po ang gagawin natin sa ating pong buhay. Now, sa kapanahonan po natin ngayon, ang Diyos ay nangungusap sa pamagitan ng Biblia o ang banal na kasulatan. Muli po aking ipaalala sa inyo sa ating pong mga nakalipas na pag-aaral na binabanggit ko na ang isang mananampalataya o ang isang tao ay mananalangin, siya po'y nakikipag-usap sa Diyos. Yeah. Pero nais po natin ang Diyos mangusap sa atin ay napakasimple. Sa panahon na ating pong babasahin at pag-aaralan at pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos, ang Diyos po ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. At kung nais nating pakinggan ang tinig ng Diyos, ay maririnig po natin doon sa binabasa natin sa salita niya. At iyon po ay doon po tayo kumukuha ng patnubay para sa ating buhay. O doon tayo kumukuha ng direksyon ng ating buhay. Now, pag narinig natin ang sasabihin ng Panginoon, pag narinig natin, halimbawa, ang sinabi ng Panginoon, maaaring ito po'y pabor sa atin o hindi pabor sa atin. Sa pangitain na pinagkaloob ng Diyos kay Habakkuk, ay makikita po ninyo na hindi po pabor sa tingin ni Habakkuk. Kaya nais po natin na pakinggan yung salita ng Panginoon, para doon sa direksyon o paggabay o gabay ng ating buhay, ang kanyang salita na ating pong naririnig o natututunan ay kailangan po nating sundin. Walang pasubali po ng pagsunod. Simple lang. Just obey. No more, no less. Kasi minsan ng tao, alam niyo po, ang daming palusot. Pag sinabi ng Panginoon na dapat natin gawin ito, minsan ang ating po sagot, opo, Panginoon, sandali lang po, papaalam muna ako. Daming mga dahilan.
Kaya paalaala po natin kung pag may gusto, maraming paraan. Pero kapag ayaw, ang dami pong dahilan. Kaya kung titingnan mo ang buhay ni Habakuk, ano po, ay kanya pong pinagmuni-munihan ang sagot ng Panginoon sa kanya at napakarami niyang tanong. At dahil nga, kung maalala natin, nung nakaraang linggo na ating pong pinag-aralan na po, mayroon po siyang 3 akusasyon sa Diyos. Now, sabi niya, sa pang-apat na tanong, sa pagsisiyasat ng ating pong pagbubulay-bulay ngayon doon sa kalalagayan ni Habakuk nang siya po'y umakyat sa bantayan, sabi niya, where is the best place for us to wait on God? Saan po ba ang pinakamagandang lugar na hintayin natin ang Panginoon? Nilagay ko dito, in the secret of our heart, number 1, and number 2, in the church. Sa bahay-sambahan. Okay, bakit ko nilagay sa bahay-sambahan? Ano po? Sa dahilan ganito po. Ang bahay-sambahan ay ang kapilya, ang church, ang chapel, ay pinagkaisahan na ang dakong iyan ay ang dakong panalanginan. At yan din po ang description o kapahayagan ng Panginoon na ang simbahan o ang tabernakulo ang siyang bahay ng Diyos o tahanan ng Diyos na kung saan doon natin makikita o madarama ang kanyang banal na presensya. At sa makatuwid, mahalaga po ang pagdako sa bahay panalanginan. Isa po sa maganda na mungkahi ay ganito. Ito po ay na obserbahan ko lang po. May mga simbahan na pagdating sa araw, bukas yan buong maghapon. Kaya pwedeng yung pumupunta doon sa bahay-sambahan na yun, sambahan na yun, sa simbahan na yun, ay labas-pasok sila at malaya silang nakakapagdala ng kanilang kabigatan sa Panginoon. Kanila pong naibubulalas ang kanilang kalooban sa Panginoon. Kanila pong inilalatag yung kanilang karaingan doon sa bahay-sambahan. Sapagkat yun po ang sa maaring sabihin natin pinakamagandang lugar kung saan pwede natin katagpuin ang Diyos. May mga filosofiya na may mga pilosopo na nagsasabi, ang Diyos kahit naman saan Diba? Totoo po yun. Ang Diyos kahit saan. God is everywhere. But He also set us a place, binigyan niya tayo ng isang lugar na kung saan doon natin siya katagpuin. Bakit hindi natin ginagawa? At mas madalas, kung tayo po may mga problema o may pinagdadaanan sa buhay, na imbes dalhin natin ito sa Panginoon, sa kanyang paanan ay hindi. Kung hindi tayo po naghahanap ng kalutasan sa mga kapwa nating tao na hindi rin sila makapagbigay ng makatuwiran o sabihin natin, makadiyos na pagpayo. Now, sabi niya sa panglima, and what is the best time for you to wait on God? Ganda yung tanong, ng mga katanungan dito. Parang ginagawa ko po, nagre-review tayo. Midterm. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, na ano bang pinakamagandang oras? Anytime sa buhay natin. And all the time. Kahit anong oras at sa lahat ng oras ay pwede natin katagpuin at hintayin ng Panginoon. Hindi natin dapat na ang Diyos ay pinaghihintay natin. Hindi po kailangan na at hindi marapat
na paghintayin natin ng Diyos. Pero mas madalas sa buhay natin, tayo po ay nahuhuli na pumunta sa bahay-sambahan. Kung ang worship service ay alas 9:30, dumarating ka sa church. Ang masama pa niyan, minsan, mag-start ng alas 9 ang pagsamba, alas 10:30, darating ka na, kaya closing prayer na lang ang nadatnan mo. At saka benediction. May mga tao nga. Pagkatapos sila pa ay magpupumilit doon, pupunta sa harapan ng upuan. Nakakadisturbo sa mga mananamba rin. Sa mga kaibigan, mga kapatid, ito po ay aking mungkahi. Kahit saan at kahit kailan, lahat ng pagkakataon at panahon, ay pwede nating katagpuin ang Diyos sa kanyang bahay panalanginan at huwag natin siyang paghintayin. Sapagkat ang pang-anim, sabi niya, what a spiritual discipline can help us to hear and obey God's word o God's voice. Sa anong maka-Diyos na o maka-spiritual na disiplina na ating pong magagawa na siyang makatutulong sa atin sa pagdinig at pagsunod ng salita ng Panginoon. Number 1, we have to read the Bible. Basahin po natin ang banal na kasulatan. Tayo po ay magkaroon ng sarili nating mga Bible sa bahay. Kayo po ngayon ay may mga smartphone. May application po yan ng Bible. Mag-download po kayo kung kayo po ay walang kopya ng hard print ng Bible. Ito po ay mahalaga. Kaya po inalagay ko ng one and foremost is reading the scriptures. Number 2, letter B. Ano po ang spiritual na disiplina na dapat nating gawin sa ating pong buhay upang marinig natin at masunod natin ang salita ng Panginoon o yung tinig ng Panginoon. Manalangin tayo ng pangunawa at paggabay. We have to pray for wisdom and guidance. Yung pangunawa po kasi ay ganito. Yung mga narinig at natututunan natin dito, pag naiintindihan mo, ini-apply mo sa buhay. At yung outcome nun, ang bunga nun, iyon po ang bunga na ng pangunawa doon sa natutunan natin. And guidance, yung gabay ng Panginoon. Hindi tayo gagabayan ng Panginoon tungo sa hindi natin ikabubuti kung hindi ang paggabay ng Panginoon sa atin ay tungo po doon sa pananagumpay kahit man tayo po'y pansamantalang nakikipaglakbay sa mundong ito. Number 3, o letter C, ay ang pong meditation of the scripture. Ito ho yung pagmuni-muni, pagngingilay-ngilay. Ito ho yung ginagawa natin, yung morning devotion. It is a sort of a meditation on the Word of God. Yung pong inuukil-kil natin ang salita ng Panginoon hanggat sa ating pong maintindihan. At hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin lubos na naunawaan. Pang-apat, sabi niya, letter D, write what you learned and you have to do it. Dalawa po, ano? Pwede mong isulat sa kwaderno o sa notebook yung mga natututunan natin, kaya lang madalas pong mawala. Pero kapag yan ay ating pong isulat sa ating pong mga puso, itatak sa ating pong mga puso, iyan po ay mananatili at yan po ay magdadala ng bunga. At ang bunga ngayon ay ang tawag dito, mag-push sa atin, magtulak sa atin sa pagsunod sa tinig ng Panginoon na siyang maging sanhi ng ating pong paglago sa pananampalataya.
At ang panglimang, sabi niya po dito, we have to make plan and do it. Ibig po sabihin, gumawa tayo po ay ginamit ko po kasi word dito sa hermeneutics to construct, magtayo o magbuo ng plano. At dapat ito pa rin natin, utupin natin. Ano yung magandang plano? Plano po ng pagtatalaga ng ating pong buhay sa Panginoon. Plano po na sa huling mga panahong ito ay ating po nang gugulin ang ating pong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat hindi natin alam ang bukas ay darating ang katugunan ng Diyos na kung saan lilipulin niya ang mga taong namumuhay sa talamak na sa kasalanan. Ang kanasadlakan na katulad ng kanyang bayang Huda ay ipinaalaala niya kay Habakuk na kanya pong lalalusihin ang lahat ng mga ito. Kung kaya nga po, tayo po ay maglaan ng panahon, magplano. Ang planong gagawin natin ay ang pong paglilingkod sa Panginoon. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Lord, you fight my every battle, and I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me.
these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. No, I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. No, I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Tayo po ay magsara sa panalangin. Mahabaging Diyos, mapagpalang Ama, marami pong salamat sapagkat natutunan namin ang mga dahilan kung bakit si Habakuk ay umakyat doon sa bantayon o sa bantayan ay upang kanyang hintayin ang iyong tinig. At nang maipakita mo sa kaniya ang pangitain, siya man po'y nabahala. Ngunit sa amin pong napag-aralan, siya rin po ang nagtuwid na kung kami o patatagin ang aming pananampalataya o manumbalik sa iyong paanan, sapagkat walang maidudulot po ang pakikipagbaka o nagre-rebelde sa iyong kalooban. Kung hindi kami po, Panginoon, ay iyong tinuruan na matutong sumunod sa iyong tinig, alinsunod sa iyong alituntunin. Panginoon, amin pong pinapasalamatan ang mga araling ito, sapagkat dito po ay natututo po o natututunan namin na kami ay iyong inaring ganap at ginawang matuwid, at ang lahat ng matuwid ay namumuhay sa pananampalataya. Salamat po at pagpalain na iyong salita na nahayag sa aming puso. At ngayon sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng Panginoon Kristo, ang pakikipisan, pang-aaliw, paggabay ng Banal na Espiritu ang siyang sa atin mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang isang pagtatagumpay sa buhay ay doon po nanggagaling sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang pagsunod po ang siyang pinakapundasyon para tayo po ay magkaroon ng matatag na pananampalataya. At dahil tayo po ay inaring ganap at pinatawad ng Panginoon, ginawa niya tayong matuwid sa makatuwid. Ang sabi na po ng Panginoon kay Habakuk, ang matuwid na anak niya ay namumuhay sa pananampalataya. Ito po ang ating morning meditation at ako po muli si Pastor Jan. At nawa, ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng aralin na ating pong natutunan ay managana sa ating pong puso. Magkita-kita po tayo bukas sa pagpapatuloy pa ng ating pong pagtunghay at pagsisiyasat sa katugunan ng Diyos kay Habakuk. Marami pong salamat at magandang umaga at nawa ang biyaya ng Panginoon ay managana sa bawat isa sa atin.